Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng malalim na investigasyon sa ulat ng National Security Council, NSC, na may indikasyon na nagtatangkang makialam ang China sa darating na eleksyon sa Mayo 12. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Sir Claire Castro na ang nasabing ulat ay lubhang nakakaalarma kaya pinapaimbestigahan ng Pangulo kung ano pa ang nakapaloob sa isyong ito. Ito po ay talagang nakakaalarma sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung anuman ang katotohanan patungkol po dito, pahayag pa ni Castro. Itinanggi naman ng China ang mga ulat na makikialam sila sa 2025 midterm elections sa Pilipinas. We have no interest in interfering in Philippine elections, ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun noong Huwebes. Ayon naman kay Senate President pro tempore Jinggoy Estrada, kahit pa itinanggi na ng China ang akusasyon, dapat pa ring magsagawa ng malalimang investigasyon wikiya niya at ipinaalala ni Estrada na minsan nang nalinlang ang gobyerno ng isang Alice Guo na nahalal sa isang lokal na posisyon kahit isang Chinese citizen. Anumang nagbabantang-banta sa seguridad at panghihimasok ng dayuhan, partikular ang China sa May 12 pauthil midterm elections ay isa anyang seryosong pagsuway sa pambansang soberanya at sa integridad ng electoral process. Wika naman ni dating Police General at dating Senator Panfilo Ping Lacson na nakakatakot ang nasabing tangkang pakikialam o manipulasyon ng China sa magiging resulta ng eleksyon kung saan papapanalunin umano ang mga kandidatong pro-China. Ang nasabing issue ay hindi umano dapat isantabi pagkatapos ng eleksyon, wika niya. Ngayon, bilang isang Pilipino, anuman ang kulay, dapat magkaisa ang sambayan para sa ganitong issue. Kasi nakasalalay dito ang ating soberanya at kinabukasan ng sambayanang Pilipino, lalo pat may issue ang Pilipinas at China sa West Philippine Sea.